Kung wala kang pambayad sa abogado, huwag mag-alala. May libreng legal assistance para sa iyo. Maraming mga Pilipino ang gustong lumaban sa korte pero hindi makakuha ng abogado dahil mahal ang bayad. Pero alam mo ba na may libreng abogado mula sa gobyerno at iba pang organisasyon? Sa video na ito, ituturo ko ang mga requirements, proseso at kung paano ka makakakuha ng libreng legal assistance mula sa PAO o ang Public Attorney's Office at iba pang legal aid organizations. Kung may kaso ka, pero wala kang pambayad sa abogado, panoorin mo ito hanggang sa dulo para malaman ang iyong karapatan. Ano ang PAO at para kanino ito? Ang Public Attorney's Office ay isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga Pilipinong walang kakayahang magbayad ng abogado. Sino ang maaaring humingi ng tulong sa PAO? Mga mahihirap na Pilipino na walang kakayahang magbayad ng pribadong abogado, mga naakusahan ng krimen na walang pambayad sa depensa, at mga biktima ng pang-aambuso, panloloko, at iba pang kaso na nangangailangan ng legal aid. Paalala lang po, ang PAO ay para lamang sa mga kwalipikadong indigent clients. Kung may trabaho ka at may sapat na kita, maaaring hindi ka ma-qualify. Pero paano mo malalaman kung qualified ka? Ayon sa PAO Law in relation sa 2021 Revised PAO Operations Manual, dapat ang kita mo ay hindi tataas sa 24,000 kada buwan kung nakatira ka sa National Capital Region o kaya ay hindi higit sa 20,000 pesos kung nasa probinsya naman. Kung hihingi ka ng tulong sa PAO, magbigay ng proof tulad ng Certificate of Indigency o Certificate of No Income mula sa barangay. O kaya naman, Certificate of Indigency galing sa DSWD o ang latest income tax return o payslip naman ang dapat ipakita kung may trabaho ka pero mababa ang iyong kita. Halimbawa, si Pedro, isang factory worker, ay naakusahan ng isang krimen. Ngunit dahil maliit lang ang kanyang kita at wala siyang pambayad sa abogado, lumapit siya sa PAO at nagbigay ng Certificate of Indigency. Natulungan siyang ipagtanggol sa korte ng libre. Paano ka makakakuha ng libreng abogado mula sa PAO? Una, pumunta sa pinakamalapit na PAO office. Hanapin ang PAO office sa inyong Hall of Justice at dalhin ang mga sumusunod. Magdala po ng valid ID, Certificate of Indigency mula sa barangay o DSWD, o ang latest income tax return o payslip. At ang mga dokumento ng kaso, katulad ng summons, complaint, affidavit, at iba pa. Magpakonsulta at ipasa ang mga dokumento. May interview na gagawin sa PAO upang alamin kung kwalipikado ka. Kapag pasok ka sa criteria, bibigyan ka ng assigned PAO lawyer. Sisimulan na ang iyong kaso. Dito, tutulungan ka ng PAO lawyer sa pagsusulat ng pleadings, paghahain ng reklamo, at pagharap sa korte. Halimbawa, si Maria ay iniwan ng kanyang asawa at hindi binibigyan ng sustento ang kanilang mga anak. Wala siyang pambayad sa abogado, kaya nagpunta siya sa PAO at nagpa-asisiya sa pagsampa ng kaso sa family court. Mayroon ding iba pang libreng legal aid sa Pilipinas. Bukod sa PAO, may iba pang paraan para makakuha ng libreng abogado. Ito ay ang Integrated Bar of the Philippines Legal Aid Program para sa mga mahihirap na nangangailangan ng pro bono lawyers. Ito ay available sa mga IBP chapters sa buong bansa. Law School Legal Aid Clinics. May mga law schools tayo tulad ng UP, Ateneo, at San Beda at iba pang eskwelahan na may legal clinic kung saan tinuturuan ng mga law students at professors ang mga kliyente. May mga NGOs o non-government organizations at private legal aid groups din na nagbibigay ng libreng legal assistance, karaniwan para sa human rights, labor cases, at women's rights tulad ng Saligan o ang Sentro ng Alternatibong Linya Panligal,
FLAG o ang Free Legal Assistance Group, at IDEALS o ang Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services. Halimbawa, si Manny ay isang manggagawa na tinanggal sa trabaho ng walang tamang proseso. Walang pambayad sa abogado, kaya lumapit siya sa IBP para humingi ng tulong. May mga dapat tandaan tayo bago kumuha ng libreng abogado. Dapat magdala ng kompletong dokumento katulad ng summons ng court, affidavit o police report. Dapat maging honest sa inyong financial status para malaman kung pasok ka sa indigency requirement. At dapat sundin ang advice ng inyong abogado at huwag mawala ng pag-asa. Ano ang mga hindi nyo dapat gawin? Huwag maghintay ng huling minuto bago humingi ng tulong. Huwag gumamit ng falsifikadong indigency certificate para lang makakuha ng libreng abogado. At huwag ipagwalang bahala ang mga court summons. Kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang legal tips. Kung may legal questions ka, i-comment mo lang sa baba. Malay mo, ito ang susunod nating topic sa ating legal advice series. Patuloy po na manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw, ako po si Attorney Claribel Lucila.